Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Ito titira natin The Goosebumps Top 5. Bultong nakuha na ng camera. Kaya there's evil creature in the backyard. Sa mga bumili ng Boss Rino coffee, magtimpla na kayo at hindi pa nakakabili sa Shopee at sa TikTok, kayo ang makakabili. So ito, wag natin patagalin. Tirahin na natin to bago patirahin ng iba. Fans Creepy Encounters Part 3. Fans Creepy Encounters. May mga natanggap na naman kaming mga larawan at mga videos na ipinadala sa atin ng iba nating mga ka-goosebumps. Hindi na gustong magpakilala ng dalawang senders natin dahil na din sa privacy nila. Ngunit nagpadala sila ng larawan para maibahagi ang kanilang kwento. Ito ang ilan sa kanila. Kuha po yan ng kaibigan ko. Nagpunta po sila sa Polo Molok para kumuha ng ayuda. Na-traffic sila kaya nag-picture sila, pero kung titignan nyo po ang picture, parang may kakaiba. Nakita nyo ba ang kakaiba sa larawang sinasabi ng sender? Makikita na kuha ang photo sa gabi. Maraming tao at may hilera ng mga sasakyan. Ngunit sa gitna ng larawan ay mapapansin ng isang translucent figure. Makikita ang ilaw sa likuran ng figura. Parang hindi rin siya nakikita ng motoristang nakadilaw sa tabi niya. Ang dagdag pa ng sender, meron daw pong aksidenteng nangyari bago makuha ng larawan. Sanhi para magkaroon ng traffic. Ang nakuha ang translucent figure ba ay ang kaluluwa ng naaksidente. Nasa mga oras na yon ay hindi pa niya alam ang trahedyang nangyari sa kanya. Kaya nilibutan yung tumbong ko, sabi ng tumbong ko, gumano no. Susunod na larawan naman ay kuha sa isang planta ng Negros mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Ang picture na ito ay larawan ng isa pang larawan. Kaya wag malito dahil ang makikita niyong ilaw sa kanan sa taas ay isang refleksyon lamang. Bukod sa nalaman nating kuha ito sa harapan ng isang planta, ay wala nang iba pang impormasyong binigay ang sender. Kapansin-pansin sa likod niya na merong nakuha ng 2 tao. Pero kung pagmamasdan, parang nakasuot sila ng damit from the 70s. Mapapansin din na magkayakap yata ito. Ang ilaw sa katawan nila. Ang 2 figura ay parang magkasintahan na masayang nagsasayaw. Ngunit sino ang magsasayaw sa harapan ng planta? Alam naman natin na 10 years ago ay hindi pa ganun kauso ang mga digital technology. Kaya hindi pa ganun kadali ang photo manipulation. Ganun pa man, isa ito sa mga larawang nagustuhan ko dahil hindi ito nagbibigay ng takot o lungkot. Bagkus ito ay nagbibigay ng saya. Dahil ang tunay na nagmamahalan, hindi nawawala kahit pa hanggang kamatayan. Pero natatakot ako sa boses mo. Oo, iba yung kaba pag narinig ko yung boses niya. Ano kaya ang kwento sa mga likod ng mga figurang nakuhaan ni Kuya? Sila kaya ay magsing-irog na muling pinagsama ng panahon ngunit sa kabilang buhay na? Ang videong inyong mapapanood naman ay pinadala sa atin ni John Zyrel Florendo. Ito ang kanyang nakuhaan. Ito yun, no? Ayan, no? Yun na yun? Oo. Ano to, morgue? Yun yung morgue to. Ayun ang morgue. Ay, ayun ang... Ito. Ano to, Clark? Ayun ang, sunugan. Ano? Uy, Clark nga to. Ulul. Hindi ko makakalimutan yan. Mama naman yata. Shit. Bumaba, ano? Pinto ka yan. Wala kayong tubig na dyan. Alam niyo tol, pintuan yan. Pinasok ko yan pucha. Iba yung amoy dito. Ang sabi ni John, that clip was in an abandoned hospital in Clark. We visited the morgue sa ilalim ng building and it just so happened na may nakuhaan pala kaming sumisilip sa amin sa loob ng morgue. Hindi nga, galing ako dyan. Sunog ang mukha. Pinto ka yan. Wala kayong tubig na dyan. Alam niyo tol, pintuan yan. Uy, parang may sumisilip nga. Ulul, may sumisilip nga. Pagpa ng camera pabalik kung saan ang hinihinala nilang morgue. May mapapansin kang sisilip na shadow figure sa top right corner ng butas. Oo nga no. Nanatili ito ng ilang segundo. Ngunit maya-maya pa ay muli na itong nagtago pataas. Parang naintriga lang ang shadow entity kung sino ang mga taong nasa kabilang pader. Ang dagdag pa ni John na bago magsara ang abandonadong hospital na ito sa Clark ay usap-usapan na merong batang sinunog sa gawing ito ng hospital malapit sa morgue. Ito kaya ay ang kaluluwa ng bata na hindi matahimik dahil sa sinapit nitong trahedya noong nabubuhay pa to?
o kaluluwang humihingi lang ng saklolo. Mga ka-goosebumps, tulad ng madalas kong sinasabi, kayo na ang bahalang humusga. Kaya ako natakot kasi dumaan ako dyan. O, sa mga nakapanood ng vlog ko, dumaan ako dyan. Pumasok ako dyan. Wala ako nakita. Pero kung merong ganito, tangina. Ay, nako. Another ghost in a music video. Matatandaan last time, isang masugid nating manonood ang nagsuggest na panoorin natin ang video ng BTS dahil sa nakita niyang kakaiba sa isa sa mga video nila. Ngayon, isa na namang ka-goosebumps ang nagsuggest sa atin na panoorin ang official video ng isa pang sikat na grupo noon bago pa sumikat ang BTS, ang One Direction. Wow. Naging mapagmasid at mabilis ang mga mata ni Mohaide Maliwanag nang minsang panoorin niya ang music video ng One Direction, The What Makes You Beautiful. Naging mapanuri siya hanggang may nakita siyang kakaiba. Ang English Irish pop boy band na ito ay isa din sa nagpakilig sa napakaraming Pilipina, katulad ng BTS ngayon. Sila din ay pinagkaguluhan sa buong mundo. Sinong mag-aakala na meron din silang ghost video bomber? Makikita mo kaya ang nakita ni Mohaide? Nakita niyo ba yun? O hindi? Isa pa. Makikita sa kanilang video, habang sila ay magkakasamang naglalakad sa beach, pansinin ang mukhang lilitaw sa kaliwang bahagi ng video. Sa ilalim, isang mukha ng babae ang Ay gago, seryoso ba to? Histro, maputlang maputla ang kulay nito at nang makasilip, bigla na din itong nawala na parang bula. Alam nating madaming tagahanga ang Baka naman taga-isla lang. Boy Pero dapat nakita ng direktor yun eh. Na ito, kaya maaaring tao lang ang sumilip na yun. Pero ganun pa man ay may pagdududa ako. Alam naman natin na kapag ganitong production, kadalasan ay isinasara ang venue para walang ibang taong makapasok at makagulo sa paggawa ng video. Tama. Kung may makakatakas man ay agad din nilang papaalisin. Ano sa tingin mo ang nakuhaan sa music video nila? Multo ba o tao? Iniiwan ko sa inyo ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Pwede tao pero diba ang creepy pa rin. Possessed ang teddy ko. Bisitahin naman natin ang YouTube channel ni Kabali Vlog. Isa sa mga videos niya na uploaded 7 months ago. Muli niyang binalikan ng kakaibang pangyayari na hindi niya napansin noong mga oras na nagba-vlog siya. Napansin na lamang niya ito habang ine-edit niya ang kanyang video. Paano ko ba i-explain ko? So yun mga kabali, habang nagbibideo ako mga kabali, ito pakita ko sa inyo. Ay mga kabali, bandang gitna na mga kabali is merong nagparamdam mga ano ba yan? So yung mga kabali, yan, papakita ko yung clip sa inyo yan. Ulol! Iniisip ko kasi pwedeng may tali na pinagalaw, pero hindi pala. Oh, gumanon talaga. Tapos bumalik. Dapat tutumba na yan eh. Legit to ah. Yan, so gumalaw yung teddy bear ko sa likod mga kabali. Bakit kasi may teddy bear ka? Wala naman tao doon mga kabali. Wala naman si Ken doon. So wala kasama dito sa bahay. So wala akong kasama dito sa bahay. Wala kayong naririnig na batang umiiyak. Sila sa lola nila, naggala muna sila doon. So kasama si Ken, pati yung katulong namin mga kabali. So yan, umagang-umaga kinakalabutan ako. Kinikilabutan pa. Halatang kinakabahan si Kupak Holina habang kinukwento niya ang detalye ng mga kababalaghang nangyari sa kanya. Pati ang salitang kilabot, hindi na niya mabigkas ng tama. Kinikilabatutan siya. Hindi na niya mabigkas ng tama dahil sa nerbiyos na nararamdaman niya ng mga oras na yun. Habang siya ay nagpapasalamat sa mga subscribers niya, makikita ang isang teddy bear sa likuran niya.
Nakasandal ito sa pader nang biglang yumuko ang teddy bear paharap. Umuyumuko Madaling nga, dayain ang gagi. pagyuko ng teddy bear. Maaaring may nakakabit lang ditong sinulid at pwedeng hilain ng kasamahan niya na hindi nakikita sa camera. Ngunit ang katakatakang nangyari dito ay kung paano bumalik ang teddy Tama, bear sa yun nga dati yun eh. niyang posisyon sa kanyang pagkakasandal sa pader. Napakabilis lang ng mga pangyayari ngunit hindi ito makakalimutan ni Kabale. Pagkatapos ng video niya na ito about teddy bear ay wala na siyang naging anumang update tungkol dito. Kung nais ninyong makita ang kanyang karanasan, panoorin ang kanyang video Parang parang may bumato kay Teddy Bear, binatulan, tungkol dito. binatukan ito. Kung nais ninyong makita ang kanyang karanasan, panoorin ang kanyang video sa Kabale Vlog. The Demonic Thing. Ano ang gagawin mo kung isang gabi may makita kang kakaibang nilalang ang paggala-gala na nasa labas ng bahay mo? Ganito ang nangyari sa nakuhanan ni Richard Grabinick sa kanyang video na ipinost niya sa kanyang YouTube channel. Ayon kay Richard, pangatlong beses na pabalik-balik ang demonic thing sa backyard niya. Oh my God. Ngunit hindi niya nakuhanan ang creature sa unang pagkakataon. Ngunit this time, nakapaghanda siya. Oh my God. I can't believe it. Hey, Mickey G. Hey Mike, I need you. I can't hear you. Can you hear me now? Can you hear me now? A little bit. Yeah. Alright, you're not gonna believe this. I got it on video now. Uy, ito, nakita ka tayo dito. People think I'm nuts. It's on video, it's playing right now. I put the iPad in the window and now this thing's coming up to the steps in my backyard, Mike. What's going on? Uy, ang It's like a creepy. weird demonic looking thing and it's like a human and it's all scratched down. And this is the second time this happened this week. And as I'm talking to you, this is all on recorded and it doesn't see me. I'm in that sunroom. All right, I'm putting the iPad out as far Parang nakahubad. and it happened. Weird things been happening around this time at night. Can I record it? You're on record. Everything's recording now. I can see the thing. It's like looking around weird. Is It's it recording the video? yeah. Right now, it's on the video. It doesn't see me. I'm sitting back, but I can still see out the window really good. You should Can see. hear you? No, it can't. But it's looking around like something out of a weird sci-fi movie. This thing is freaky. It's on video. Ano ba nangyari? Ano ba? Nakadapa? Or hindi, I mean, nakatayo? Parang haba ng kamay. Person? No, it's an evil identity. It's evil entity. This thing's like wicked looking. But it's a human form though. You gotta wait until you see the video. I got it on video. Okay, good. This is like one out of a million things that people. Gagi, creepy think to. They won't think I'm crazy no more. Wait until you see this. Oh my God! It's like you should see this thing, Mike. Oh my God! Like a gargoyle. It's like a gargoyle, man. And Right. it's like 35 feet away, and it came out of those weeds. You know what I'm talking about? It's a On plant. the left side? Or by the right? Looking out, On the backyard? yeah, on the right side, there's the weeds there going down that sidewalk. Okay. I got it on everything, and and everything. The whole thing right now is the iPad's recording Ang everything. haba ng usapan nila, hindi scripted to, totoo to. You and this thing. Makikita sa labas ng bahay ni Richard ang kakaibang nilalang na lumabas galing sa damuhan. May human figure like ito. Ganun pa man, iba ang posture nito. Makikitang mahahaba ang mga braso nito ngunit maiikli ang mga binti. Wala itong suot na kahit ano at maputla ang balat. Habang kinukuhaan ni Richard ang dark creature ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan. Mabuti na lang din at nasa loob siya ng bahay niya. Nakikita niya ang nilalang ngunit hindi siya nakikita nito.
Kahit ganon, hindi ako kampante na ligtas ako dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin nito. Gago, malis nga, no? Maya-maya pa ay makikita na ang demonic thing na ito ay unti-unting umaatras papaalis hanggang sa hindi na ito mapansin sa camera. Ngunit ang inaakala mo na ayos na ay hindi pa pala. Wala, hindi pa. Sa takot ni Richard ay nagpadasal na lang siya sa kaibigan niya. The sunroom is I'm laying on the couch. Then as I woke up, it was like gone. It was like it shot back. Oh my God, baka lumapit nga. And I know I heard the door. Then 2 nights ago, I seen like this. I was seeing this thing. See, and now it's gone. So I got 2 minutes on tape on a video mic. Yeah, so it's like everything you're saying and hearing now. When I play you back the video, you're gonna wait till you see this. Just pray. I mean, this people won't think they're not gonna think I'm crazy when they see this now. This is unreal. Just pray. Just pray. Yeah. Yeah, pray to Jesus. Father God, I just want to lift Rick up to you right now, Lord. I don't know why he's being tormented like this, Lord, but we know you know. And Lord, you Wow, bumalik. speaking to him in visions and dreams concerning Parang ang laki nga nito, oh. his work and different things. And the enemy Bumalik, is oh. attacked by you, Lord. Kagi, creepy to. He's all worked up, and God, I just come against this. I bind these things right now, these evil spirits that are just harassing Rick and just coming into his yard. And Nagdadasal na. right now, I come in. Pinagdadasal na siya. Still be gone. I pray to give Rick peace right now. I come against all fear. I bind that in Jesus' name. Habang nagdadasal ang kaibigan niya sa kabilang linya, marahil ay nakapikit ang mga mata ni Richard para mas taimtim ang pagdarasal nila kaya hindi niya napansin na bumalik ang creature. Kaya nang pagbukas ng mga mata niya, Oh my gosh. Whoa, whoa, May whoa, you whoa. go in Jesus' name. This thing is Be gone. looking weird. Oh my gosh. Oh my gosh. It knows something's going on, man. This thing is. Oh my gosh. papansin-pansin nang magsimulang magdasal ang kaibigan ni Richard in tongues na bulabog ang demonic entity na ito. Parang naiintindihan ito ang dasal, dahilan para tuluyang umalis ito. Kung sa'yo mangyayari ito, ano ang gagawin mo? Wala, baka hinimatay na. Elevator Ghost. Oh, ayoko nito. Madalas kinatatakutan sa mga lumang gusali ang pagsakay ng mag-isa sa elevator. Tama. Dahil nagbibigay ito ng uneasy sensation sa atin. Napakiramdam natin hindi tayo nag-iisa, na parang may nakamasid lang sa atin. Ang CCTV video na ito sa loob ng elevator sa isang gusali sa Japan ay ibinahagi kay Fourth Wall. Makikita ang isang lalaki na sumakay sa elevator nang mag-isa niyang pindutin ang 4th floor. Ngunit pagkatapos niya isara ang gate ng elevator ay parang may nag-cancel ng pagpindot niya. Kaya pinindot niya uli ang 4th floor para dun siya dalhin ng elevator. Habang umaandar ang elevator ay bigla na lang umilaw ang 3rd floor. Sino ang may gawa nito? Pwedeng mag-malfunction ang elevator na ito lalo na kung luma na. Baka may faulty wires na hindi pa naaayos ng kinauukulan. Ngunit ang susunod na video, Oh my God. mas magtataka ka. Pagbukas ng gate ng elevator, makikita ang isang lalaking pumasok dito ngunit nagba-vow siya. Parang pagalang sa naunang sumakay sa kanya sa elevator. Uy. Payuko-yuko ito. At parang may kinakausap. Bigla na lamang umilaw ang 10th floor button ng mag-isa. Parang alam na ng multo kung saan siya pupunta. Mapapansin din na habang umaandar ang elevator ay parang nakikipag-usap ang lalaki sa tao na wala naman doon. Nang makarating sa 4th floor, pagbukas ng elevator ay hinold pa niya ang open button. Ay, Parang patay diretso ta. pa din Creepy. siya sa pakikipag-usap sa kung anumang bagay na hindi natin nakikita. Sabi nga nila, this world is full of mysteries. Minsan may ma-encounter talaga tayong hindi maipaliwanag. Ka-goosebumps, ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan. Kakakilabot yun, gagi. Oo. Ayoko ng elevator. Naranasan ko na yun dati sa condo. Sa Makati.
sa ninang ko pag pag gumigimik ako, uuwi ako. Wala mag-isa yung nag-ano, 14th floor yon or 22 floor. Matanda ba sa mataas? Takot, gagi. Ayoko na, buti na lang, di na ako napunta sa Manila. I came from the mud.